Alam mo bang karamihan sa mga lalaki, wala talagang ideya kung gaano sila ka-attractive? Akala nila, kapag gwapo ka, may lalapit agad at magsasabing, pogi ka. Pero mali iyon. Ayon sa Stoicism, ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay bihirang maingay. At ganun din ang attraction. Hindi ito palaging halata. Hindi ito laging sinasabi. Madalas, tahimik lang ito. Pero ramdam, hindi lahat ng tao aamin sa nararamdaman nila. Hindi lahat lalapit para magsabi ng papuri. Karamihan, itinatago nila ito kahit hindi nila namamalayan. Makikita mo ang attraction hindi sa salita, kundi sa kilos, sa reaksyon, sa paraan ng pagtrato sa iyo ng mga tao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 palatandaan na posibleng matagal mo nang nararanasan mga senyales na nagsasabing mas attractive ka pala kaysa sa iniisip mo. At kung kahit isa lang dito ang naranasan mo, malamang matagal mo nang minamaliit ang sarili mo. Sabi ng mga Stoic, hindi ang opinyon ng iba ang problema, kundi ang hindi natin pag-unawa sa sarili. Kaya ngayon, tahimik kang makinig, maging obserbador, at hayaan mong magsalita ang katotohanan. Simulan natin sa pinakamadalas mangyari, pero pinakamadalas ding hindi napapansin. Hindi lahat ng attraction ay sinasabi. Hindi lahat ng paghanga ay may kasamang papuri. Sa katunayan, ang tunay na attraction ay madalas tahimik, subconscious, halos hindi namamalayan. Kahit ng taong nakakaramdam nito. Ayon sa pananaw ng Stoicism, maraming bagay sa mundo ang hindi agad nakikita sa ibabaw. Kailangan mo itong obserbahan, hindi gamit ang emosyon, kundi gamit ang malinaw na isip. Ganito rin ang attraction. Hindi ito palaging ang pogi mo. Hindi ito laging pag-amin. Madalas, makikita mo ito sa body language, sa paraan ng pagtitig, at biglang pag-iwas ng tingin, sa maliit na pag-aayos ng buhok kapag papalapit ka. Makikita mo rin ito sa mga reaksyon, sa kakaibang ngiti, sa bahagyang pagkapahiya, sa hindi maipaliwanag na kaba kapag kausap ka nila, at higit sa lahat, makikita mo ito sa paraan ng pagtrato sa iyo ng mga tao. Mas magalang, mas maingat, mas mabait kaysa karaniwan. Hindi ito aksidente, hindi rin ito simpleng pagkakataon. Ang mga tao ay tumutugon sa enerhiya at presensya kahit hindi nila ito pinaplano. Kaya kung kahit isa sa mga senyales na ito ang naranasan mo, maaaring matagal mo nang minamaliit ang sarili mo. Maaaring ini-underestimate mo ang isang katotohanan na matagal nang nakikita ng iba. At ngayon, oras na para maging mulat ka. Sign number 1. Madalas kang titigan, pero biglang lilingon unang senyales. Ito ang pinakakaraniwan, at ito rin ang pinakamadalas mong baliwalain. Madalas kang titigan, pero pag nahuli mo sila, bigla silang lilingon palayo. Pause. Isipin mo ito. Naglalakad ka sa mall, tahimik, sarili mong mundo ang iniisip mo. O kaya nasa hallway ka ng school, o naglalakad sa kalye. Wala kang pakialam sa paligid. Pero bigla mong mararamdaman may nakatingin sa'yo. Paglingon mo, boom, biglang iwas tingin. Kunwari may hinahanap, kunwari may kausap, kunwari walang nangyari. At hindi lang ito isang beses. Paulit-ulit, iba't ibang tao, pare-parehong reaksyon. Madalas ang unang iisipin mo, nagkataon lang siguro. Baka may dumi lang ako sa mukha. Pero maging tapat tayo. Hindi tumititig ang tao sa bagay na wala silang interes. Ang mata ay kusang sumusunod sa kung ano ang nakaka-attract dito. Hindi mo kailangang pilitin. Instinct ito. Kapag may nakita tayong kaaya-aya, natural tayong tumitingin. Parang magnet. Ngunit kapag nahuli, doon pumapasok ang hiya. Biglang kapog ng dibdib. Biglang iwas tingin. Act normal.
dahil ayaw nilang mahalata. Attraction, kapag hindi pa sigurado, laging tahimik, laging kontrolado. Kaya nagiging sneaky, saglit na tingin, side glance, silip kapag hindi ka nakatingin. Minsan pa nga, kapag grupo sila, mapapansin mong may isang nakatingin, tapos biglang may bulungan. Hindi mo man marinig ang usapan, pero ramdam mo ang enerhiya. Ayon sa prinsipyo ng obserbasyon sa Stoicism, huwag mong agad husgahan ang sitwasyon, pagmasdan mo muna ang pattern. Kung nangyayari ito ng minsan, maaaring pagkakataon lang. Pero kung paulit-ulit, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tao, hindi na iyon aksidente. Iyon ay reaksyon. At ang reaksyon ay hindi mo kontrolado, pero nagsasabi ito ng katotohanan. Kaya simula ngayon, maging mas obserbador ka. Hindi para maghanap ng validation, kundi para makita ang realidad na matagal nang nasa harap mo. Baka matagal mo nang minamaliit ang sarili mo, samantalang tahimik ka ng pinagmamasdan ng iba. Sign number 2. Iba ang pagtrato sa iyo, lalo na ng mga hindi mo kilala. Ikalawang senyales. Mas tahimik ito, pero mas malinaw. Iba ang pagtrato sa iyo ng mga tao, lalo na ng mga strangers. Napansin mo na ba? Yung cashier, parang mas mahaba ang ngiti kapag ikaw ang kausap. Sa pinto, may taong hahawak nito ng mas matagal para makadaan ka. Sa pila, may mas magalang makiusap sa iyo kumpara sa iba. Minsan pa nga, kapag may maliit kang pagkakamali, parang mas mabilis kang napapatawad. Samantalang ang iba, kailangan pang magpaliwanag. At ang mas nakakagulat, kahit hindi ka nag-e-effort para mapansin, napapansin ka pa rin. May paliwanag dito sa psychology. Tinatawag itong halo effect. Kapag ang isang tao ay may kaaya-ayang itsura o presensya, automatikong nag-a-assume ang utak ng iba na mabait siya, friendly siya, competent siya, approachable siya. Kahit wala ka pang ginagawa, kahit hindi ka pa nagsasalita. Hindi ito sinasadya ng mga tao. Subconscious ito. Mabilis magdesisyon ang isip ng tao base sa unang impresyon. At kung ang unang impresyon mo ay positibo, mas magaan ang trato nila sa'yo. Ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba. Pero makikita mo ang epekto ng presensya mo sa reaksyon nila. At kung paulit-ulit mong nararanasan na parang mas magaan ang mundo kapag ikaw ang kaharap nila, hindi iyon aksidente. At linawin natin ito. Hindi lang ito tungkol sa mukha. Attraction is not just symmetry. Kasama rito ang tindig mo. Paano ka maglakad? Ang aura mo kapag pumapasok ka sa isang silid. Ang energy mo kapag tahimik ka lang pero present. At ang body language mo kung paano ka tumingin, tumayo at makinig. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang bagay na tinatawag na presence. At ang presence, kapag malakas, hindi mo kailangang ipilit. Nararamdaman ito. Kaya kung madalas mong maranasan na parang mas maingat, mas mabait, o mas accommodating ang mga tao sa iyo, huwag mong agad isipin na swerte lang iyon. Maaaring tumutugon lamang sila sa isang bagay na natural na nasa iyo. Isang presensyang hindi mo palubos na kinikilala. Sign number 3. Madali kang naaalala. Ang ikatlong senyales. Tahimik ito. Pero malakas ang ibig sabihin. Madali kang naaalaala ng mga tao. Pause. Naranasan mo na ba ito? May bumati sa'yo na parang matagal na kayong magkakilala. Pero ikaw, wala kang maalala. May lalapit at magsasabing, naalala kita. Magkasama tayo noon sa ganitong event. At pilit mong inaalala kung kailan at saan. O kaya naman, yung cashier sa tindahan, isang beses ka lang bumili roon. Pero pagbalik mo, kilala ka agad. Kahit sa social media, may mga taong minsan ka lang nakita. Pero kapag nag-pop up ulit ang profile mo, alam agad nila kung sino ka. Hindi ito simpleng pagkakataon. Sa mundong puno ng tao,
karamihan ay nagiging background lamang. Dumadaan, hindi napapansin, hindi tumatatak. Pero ikaw, may naiiwan kang marka. Hindi ka madaling makalimutan. Core message. Hindi ito nangangahulugang ikaw ang pinakagwapo sa silid. Ibig sabihin nito, may impact ka, may distinct vibe ka, may kakaiba sa presensya mo, sa paraan ng pagtayo mo, sa tono ng boses mo, sa energy na dala mo kahit tahimik ka lang. Ayon sa Stoic mindset, ang tunay na lakas ay hindi maingay. Ang tunay na presence ay hindi nanghihingi ng pansin. Ngunit kapag ito ay naroon, hindi ito basta nawawala sa isip ng iba. Attraction isn't always about looks. Minsan, ito ay tungkol sa energy, sa composure, sa paraan mong dalhin ang sarili mo ng may katahimikan at kontrol. At kapag ang isang tao ay may ganong klaseng presensya, natural na siya ay tumatatak. Kaya kung napapansin mong may mga taong nakakakilala sa iyo kahit hindi mo sila maalala, huwag mo agad isipin na nagkataon lang. Maaaring mas may impact ka kaysa sa inaakala mo. Maaaring mas attractive ka hindi lang sa itsura kundi sa presensya. Sign number 4. Random compliments. Ika-4 na senyales. Simple ito sa ibabaw, pero malalim ang ibig sabihin. Nakakatanggap ka ng random compliments. Pause. Hindi direktang gwapo ka, pero may mga bigla na lang magsasabi ng ang ganda ng ngiti mo. Ang smooth ng boses mo, parang pang-radio. Ewan ko, pero gusto ko yung vibe mo. Ang lakas ng presence mo. At minsan, mas kakaiba pa. Nakakahawa yung tawa mo. Parang ang kalmado mo lagi. Mga detalye na hindi naman kailangang pansinin. Pero napansin nila. Psychological explanation. Bakit ganito? Dahil karamihan ng tao nahihiyang maging direkta. Hindi madaling sabihin ng may dating ka. Kaya ang ginagawa nila, pinupuri nila ang bahagi mo. Isang detalye, isang aspeto. Dahil mas ligtas yun, mas hindi halata. Ngunit tandaan mo ito, ang attraction laging naghahanap ng paraan para lumabas. Kahit pigilan pa nila, may lalabas at lalabas na papuri. Ayon sa Stoic principle ng obserbasyon, huwag mong maliitin ang maliliit na senyales. Dahil minsan, ang maliliit na pahiwatig ang nagsasabi ng mas malaking katotohanan. Key realization. Hindi lahat nakakatanggap ng random compliments. Sa totoo lang, karamihan ng lalaki bihirang purihin. Kaya kung may mga taong kusang nagsasabi ng maganda tungkol sa'yo, lalo na kung hindi mo sila ka-close, hindi iyon basta-basta. Iyon ay subconscious attraction na lumalabas sa ligtas na paraan. Isang leak, isang patak ng totoo nilang nararamdaman. Kaya sa susunod na may magbigay sa iyo ng random compliments, huwag mo agad i-downplay. Huwag mong sabihing, wala yan. Tanggapin mo ng tahimik dahil maaaring mas may dating ka kaysa sa inaakala mo at hindi na nila kayang itago iyon. Sign number 5. Mga kinakabahan kapag nasa paligid ka. Ika-5 senyales. Ito ang pinaka hindi napapansin. Pero kapag nakita mo na, hindi mo na ito maiiwasang mapansin. May mga taong kinakabahan kapag nasa paligid ka. Napansin mo na ba ito? Kapag kausap ka nila, biglang nagiging conscious. Nagkakalikot ng buhok o damit kahit maayos naman na. Hawak ng hawak ang phone kahit wala namang chinecheck. Nauutal sa simpleng salita. Tumatawa sa mga biro mo kahit hindi naman ganoon ka-funny. O kaya'y biglang nagiging tahimik at hindi alam ang susunod na sasabihin. Mas mabagal ang tono at minsan maiisip mo, intimidating ba ako? May mali ba sa aura ko? Pero maging malinaw tayo. Kapag ang isang tao ay attracted, nagiging masyado silang self-conscious. Bigla nilang tinatanong ang sarili nila, okay ba ako? Maayos ba itsura ko? May mali ba akong nasabi? Dahil gusto nilang gumawa ng magandang impression. At kapag gusto mong gumawa ng magandang impression, tumataas ang pressure.
Kapag tumataas ang pressure, nagiging tense ang katawan. Ayon sa Stoic mindset, huwag mong agad i-interpret ang reaksyon ng iba bilang negatibo. Hindi lahat ng kaba ay takot. Minsan, ito ay paghanga. Minsan, ito ay attraction na hindi pa nila kayang kontrolin. Hindi ka intimidating. Ang totoo, may presensya ka lang na nagpapataas ng awareness nila. Pinaparamdam mo sa kanila na kailangan nilang magpakitang gilas. At hindi lahat komportable sa ganong pakiramdam. Kaya kung napapansin mong may mga taong parang hindi mapakali kapag kaharap ka, huwag mo agad isipin na may mali sa'yo. Maaaring may tama. Maaaring tumutugon lamang sila sa isang presensyang hindi nila inaasahan. Isang presensyang tahimik pero may epekto. Ngayon, sandali kang huminto. Ilan sa mga senyales na ito ang naranasan mo na? Isa? Dalawa? O halos lahat? Huwag mong sagutin agad para lang may masabi. Balikan mo sa isip mo ang mga sitwasyon, yung mga titig na akala mo nagkataon lang, yung mga random compliments na tinawanan mo lang, yung mga taong tila kinakabahan kapag kausap ka, at yung mga hindi mo maaalala. Pero ikaw, naaalala ka nila. Mas mabagal ang tono kung paulit-ulit itong nangyayari sa buhay mo. May pattern. At kapag may pattern, may katotohanan. Malamang, matagal mo nang ini-underestimate ang sarili mo. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi mo napapansin ang epekto mo sa iba. Tahimik mong minamaliit ang isang bagay na malinaw na nakikita ng paligid mo. Karamihan sa mga lalaki, hindi nila napapansin ang subtle attraction dahil hinihintay nila ang malinaw na validation. Isang direktang pag-amin, isang tahasang papuri. Kapag wala iyon, iniisip nila, wala lang. Walang may gusto sa akin. Pero hindi ganoon gumagana ang mundo. Pause. Ang attraction ay madalas tahimik, subtle. Nakikita sa kilos, hindi sa salita. At ngayon, iba ka na. Dahil aware ka na. Nakikita mo na ang hindi napapansin ng karamihan. At ang awareness na ito ay nagbibigay ng tahimik na kumpiyansa. Hindi yabang, kundi malinaw na pag-unawa sa sarili. Ngayon, oras na para gawin ang hakbang. Maglakad ka ng may kumpiyansa, hindi mayabang, hindi kailangang ipakita sa iba. Grounded confidence. Stop downplaying yourself. Huwag mong itago ang presence mo. Kung napapansin ka ng tao, hindi mo na kailangang lumiit. If people notice you, you don't need to shrink. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment sa ibaba kung alin sa mga senyales ang pinaka-relate sa'yo. I-smash ang like button kung may napulot kang aral. At kung gusto mong mas mapalakas ang sarili at i-maximize ang potensyal mo, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito. Dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa presensya, kumpiyansa at aral mula sa Stoicism. Tandaan mo ito. Mas attractive ka kaysa sa iniisip mo. Own it. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. See you in the next video. Go find your next level.